Bakit dapat sundin ang 10 utos ng Diyos? Isang mundo na puno ng tukso, kasalanan at pagkalito. Paano natin malalaman kung ano ang tama at mali? Sa loob ng libu-libong taon, may isang gabay na ibinigay sa atin, ang 10 utos ng Diyos. Ngunit sa makabagong panahon, may halaga pa ba ang mga utos na ito? O isa na lang silang sinaunang kautusan at palamuti na nililimot ng marami? Sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung bakit dapat pa rin natin sundin ang 10 utos, hindi lang bilang patakaran, kundi bilang ilaw na magbibigay direksyon sa ating buhay. Kaya huwag kang bibitaw, dahil baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Isa itong napakagandang topic na inihanda ko para sa iyo na siguradong dapat mong panoorin at tapusin upang marami kang mapulot na mga aral. Kaya naman, simulan na natin. Unang bira, paano nag-umpisa ang 10 Commandments? Batay sa libro ng Exodus, ibinigay sa mga Israelita ang 10 Commandments matapos makalaya ang mga ito mula sa bansang Ehipto. Sa libro ng Exodus, 19 na kabanata, unang berso. Sa 3 buwan, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto, ay dumating sila ng araw ding yaon sa ilang ng Sinai. Binanggit ng Biblia na ang mga dating alipin ng Ehipto ay dumako sa disyerto ng Sinai. Ilang buwan bago sila makalaya sa pagiging alipin ng mga tiga-Ehipto. Makalipas ang ilang araw nang makarating ang mga Israelita sa lugar ng Sinai, ang propetang si Moises ay umakyat sa bundok para harapin ang Diyos. Ang mga Israelita at ang propeta ay pinaalalahanan tungkol sa mga pangyayari sa Ehipto ilang buwan ang nakararaan para ang mga ito ay sumunod sa mga habilin ng kanilang tagapagligtas. Nabanggit din na kung sila ay patuloy na susunod, ang bansa ay magiging isang banal na kaharian na mababasa sa 19 na kabanata mula sa 5 berso. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Matapos banggitin ang bilin ng Diyos sa mga Israelita, ang bansa ay sumang-ayon sa kasunduan o ang tinatawag na covenant. Inihayag dito kay Moises na ang bayan ay maging handa sa 3 araw. Dahil sa araw na iyon ay bababa sa tuktok ng bundok ang Panginoon. Pinagbawalan na umakyat ang mga ito sa itaas at sinumang tumapak sa paanan ng bundok ay hahatulan ng kamatayan. At gaya ng nabanggit pagsapit ng 3 araw ay kumulog at kumidlat. Nagkaroon ng maitim na ulap, umusok ang bundok, nagliyab at nagkalindol na ikinatakot ng buong bayan, at dito inihayag ang 10 kautusan kay Moises. Sa aklat ng Exodus 20 kabanata mula sa 3 berso, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat ay panatilihin itong banal. Ayon sa salaysay ay umuukol lamang sa pagsamba sa Panginoon ang mga naunang kautusan, kung saan ang mga mamamayan ay pinagbawalang pagsilbihan ang ibang Diyos-Diyosan gaya ng mga sinasamba sa bansang Ehipto, kasama si Hapi ang Diyos ng ilog Nilo, kung saan ang tubig sa ilog ay ginawang dugo sa simula ng 10 salot. Ganon din si Heket na siyang Diyos ng mga palaka na wala namang nagawa matapos dumagsa ang libo-libong palaka sa Ehipto. At ang Diyos na araw na si Ra na sinasamba ng mga tiga-Ehipto matapos magkaroon ng 3 araw na kadiliman. Ang mga ito ang mga paganong Diyos-Diyosan na kinapupuotan ng tunay na Diyos. Magkaganon man, ang mga sumunod naman na kautusan ay umuukol sa relasyon ng tao sa kapwa nito, na mababasa sa 20 kabanata mula sa 12 berso. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa,
Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kaniyang aliping lalaki o babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Binanggit sa Biblia ay mahalaga sa mata ng Panginoon ang pakikisama ng tao. Kung kaya't ang mga Israelita ay pinagbawalang gumawa ng masasama laban sa kanilang kapwa, ito ang kabuuan ng 10 utos mula sa Diyos na ibinigay kay Moises para sa bayan ng mga Israelita. Bagamat ang pagsasaayos nito ay naiiba paminsan-minsan ayon sa mga relihiyon, kung saan ang una at ikalawang kautusan ay pinagsasama at minsan naman ay pinaghihiwalay ang ika-10 utos, lahat ito ay kabilang pa rin sa 10 utos na Diyos. Nang masaksihan ng bansang Israel ang kulog at kidlat sa bundok, ay dito ibinigay kay Moises ang 2 batong tableta na nagtataglay ng 10 kautusan na mismong iniukit ng Diyos. Subalit hindi pa dito natatapos ang kasaysayan ng 10 utos. Dahil makalipas ang ilang libong taon ang mga turo ni Jesus ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa 10 utos ng Diyos. Kaya naman ang gasgas na tanong ay, kailangan bang sundin ang 10 kautusan ng mga Kristiyano? Ayon sa ilang pag-aaral ng mga Bible scholars, ay merong 613 na batas sa Pentateuch o sa unang aklat ng Biblia na umuukol din sa tinaguriang Torah o mga turo ni Moises. Kasama ang 10 utos, ang lahat ng kautusan ay may kahalagahan dahil dito mismo maiintindihan ng tao kung paano mamahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Bagamat lahat ng kautusan sa Pentateuch ay mabubuod sa 10 utos at ang 10 naman ay mabubuod sa 2 na ibinigay ni Jesus, ang pagmamahal sa Panginoon at sa kapwa. Kaya naman ang konklusyon ng mga scholars, meron man itong pagkakaiba sa mga utos ni Jesus, ay hindi niya ninais na suwayin ang 10 utos. Sinabi ng mga scholars na ang paraan para maging banal, masunurin at mapagmahal ang mga tao, ay hindi sa pagsunod ng isang listahan, sa halip sa pagbubukas ng ating sarili sa lahat ng payo ng Diyos sa banal na aklat. Sa madaling sabi, ibinigay ang 10 utos para sa mga Israelita, kasama ang 613 na batas o ng Torah mula sa Old Testament. Magkaganon man, ay hindi ibig sabihin ay pwedeng suwayin ang 10 utos ng mga Kristiyano, dahil kung matatandaan ang habilin ni Jesus bago ang kanyang paglisan sa aklat ni Juan, 13 kabanata mula sa 34 na berso, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sinabi mismo ni Jesus na ang kanyang mga alagad o ang mga Kristiyano ay dapat na magmahalan sa isa't isa. Ibig sabihin ay pinagbabawalan ni Jesus na mangalunya ang tao magnakaw o magnais ng bahay ng kanyang kapwa o iba pang masamang gawain sa iba. Subalit napansin naman ng lahat sa bundok ng Sinai na si Moises ay natatagalan sa tuktok ng bundok. Kaya naman ang mga ito ay lumikha ng isang rebulto na gawa sa ginto sa pangunguna ng nakatatandang kapatid ni Moises na Aaron. Ang lahat ay inalis ang kanilang mga palamuti sa katawan, ganun din ang mga hikaw na gawa sa ginto. Para ito ay hubugin, ay kanya itong inanyuan at ginawang rebulto. Gamit ang isang pang-ukit, nagtayo ng altar sa harap nito at ito ang kanilang naging Diyos. Maaga namang bumangon ang mga mamamayan kinabukasan para maghain ng mga handog at lahat sila ay nagsaya at uminom. Mula sa bundok ay inutusan ng Diyos si Moises na bumaba dahil may ginawang kasuklam-suklam ang mga mamamayan, kung saan agad na lumihis sa mga utos sa kanila ang mga ito. Kung hindi nakiusap si Moises, marahil ang mga ito ay nilipol na dahil sa kanilang katigasan. Matapos bumaba ni Moises sa bundok, kanyang nakita ang rebulto at nagalit ng husto. Kanyang inihagis ang 10 utos at ang 2 bato ay nawasak sa paanan ng bundok. At pagkatapos ay kinuha at sinunugang ginawang guya hanggang sa ito ay maging abo.
Sinabi ni Moises kay Aaron na ang ginawa ng bayan ay isang malaking pagkakasala sa Diyos. Subalit agad naman itong sumagot na siya ay napagutusan lamang dahil inakala ng iba na kung ano na ang nangyari sa propeta. Muli namang umakyat sa bundok si Moises kinabukasan para humingi ng patawad sa ginawang kasalanan ng mga Israelita. Siya ay inutusan ng Diyos na muling lumikha ng 2 tapyas na bato tulad ng mga nauna at doon isusulat ang mga kautusan at agad naman itong sununod ni Moises. Sa dulo ng lahat, ang 10 utos ng Diyos ay hindi lamang isang listahan ng mga bawal at dapat gawin. Ito ay gabay tungo sa isang buhay na may tunay na kahulugan. Sa isang mundong puno ng gulo at tukso, ito ang ilaw na nagtuturo sa atin ng tamang landas. Hindi dahil takot tayo sa parusa, kundi dahil mahal natin ang Diyos at gusto nating mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Susundin ba natin ang utos ng Diyos bilang isang obligasyon o bilang isang daan patungo sa mas mapayapa, makabuluhan at pinagpalang buhay? Nasa ating mga kamay ang pagpili. At tandaan, ang pagsunod sa Kanya ay hindi lang para sa ngayon, ito ang daan patungo sa walang hanggang biyaya.